Sir Rafi, mga OFW po kami ng Qatar. Nandito po kami sa accommodation ng Al Nawaras. Humingi po kami ng tulong sa inyo na sana makauwi na po kami lahat. May mga kasama po ako dito, unfit, unpaid salary. Yung iba po ay maltreatment. Nakakaranas na po ng iba. Yung iba nakakaranas na po na mag-attempt ng suicide o kaya po ay mag-run away kasi nga po sa hirap ng sitwasyon namin dito. Ang pagkain po namin dito ay hindi sapat. Ang iba po dito ay nagtagal na ng 2 months na gusto ng makauwi sa kanilang pamilya. Sana po makauwi na po talaga kami. Tulungan naman po niyo kami. Yung iba po hindi po binibigay yung passport. Hindi po nakatanggap ng maayos na sahod. May maltreatment din po dito. Magandang hapon po, Ma'am Angelica. Good afternoon po, sir. Kaano niyo po si Ma'am Zenaida? Lahat po sila mga domestic worker po ng agency namin. So, taga-agency po kayo? Staff po, opo. First time to na yung taga-agency Apo. hingi ng tulong para sa kanilang workers sa abroad. Yes po. Usually, mga agency nireklamo. Teka muna, interesado ako Bakit po? Anong nangyari? Nag-apply po ako sa Qatar po bilang lady driver. So, ang visa ko po talaga is domestic worker. Napabalik lang po ako ng agency gawa ng ginawa po akong katulong. Ngayon po, yung boss ng managing Teka muna, partner. nagtatrabaho ka ba sa agency? Yes po. Yung managing partner po ng agency po, dahil maganda daw po yung educational background ko, kinuha po ako as staff. Okay, so doon po- stop ka ng agency. Yes po. For 8 So, months nireklamo po. mo yung agency? Yes po. Okay. Akala ko hihingi ng tulong para sa mga worker. Nireklamo yung agency. Anong ginawa ng agency? Marami pong akong nakita na mga housemaid namin na nagmamakaawa na sana makauwi na sila po kasi yung iba po unfit, yung iba nag-refuse to work dahil natutrauma na po. Ngayon po ginigipit. Ano yung sabihin ng unfit, ma'am? Yun po yung pinagkakataka namin kasi nung nag-medical po sila dito sa Manila, okay po yung medical nila. Pagdating po sa Qatar, naging unfit, hindi na po okay yung medical So, nila. are you saying na possible na dinoktor yung kanilang medical Hindi dito? ko po alam, sir, yung ano na yan. Pero yun po yung pinagtataka namin na may mga worker po kaming fit dito sa Manila. Pagdating po sa Qatar, naging unfit na po. Okay, Kaya so isa lang po ang ibig sabihin niya kung akong tatanungin. Baka yung medical certificate dito, ginawa ng remedyo. hindi ko po alam Ginawa yan, ng sir. paraan na para lumabas na fit kahit na unfit. Marami tayong mga kababayan doon na unfit to work dahil sinabit po ng mga medical certificate sa Saudi nung sila magpa-check up na dapat hindi sila nagtatrabaho doon because of health reasons. Tama po? Yes Kaya po. gusto nila umuwi. Yes po. Yung iba naman po, nag-refuse to work gawa ng mga napagdaanan po nila sa employer nila na hindi po maganda at natutrauma. Yes. Ngayon po, Agree. lahat po sila kasi, kaya po natitenga sa accommodation kasi po, pinapangakuan ng agency na bibilhan. Ano bibilhan ng? Ticket po. Pero hindi. O hindi po. Though ano po, shoulder po nila dapat kasi hindi naman po nila natapos yung contract. Mga hikahos po sa buhay kaya nagmamakaawa sa agency. Ngayon po, ang agency, ganito po, as staff po kasi, nakikita ko kung paano mag-handle si Miss Luisa Bulaong ng mga worker. Ganito po siya pag sasabihin nila, o sige, umuwi ka, pero bayaran mo lahat ng nagastos ng agency. Which is labag po yun sa kontrata. Kasi ang nasa kontrata po is, kung magre-refuse to work ka at hindi mo natapos ang contract, ang babayaran mo lang sarili mong ticket. Pero wala kang babayaran na recruitment fee. Yun Tama. po yung nasa kontrata namin. Pero ang gusto ng agency, bayaran mo lahat pati ng yung placement nagastos. fee. Ano naman po ang ibabayad ng 15,000 QR or mahigit 300,000 pesos po ata yun dito sa Pilipinas. So yun po, yung iba po, meron po kasi kaming tinatawag na salaysay. Ano po yung salaysay? Yun po yung para po, kapag pagdating dito sa Pilipinas, wala pong laban na kung magrereklamo man sa POEA or OWA, ang mga worker, ginagawa po yun para pag sinabing nagreklamo, maipapakita sa agency sa Al Nawaras na, wala kang karapatan magreklamo kasi nag-agree ka na wala kang problema sa agency, maayos kang tinanggap ng agency, ganyan. Salaysay ang tawag doon. Opo. Parang May isda, salay-salay.
Salaysay, May okay. iba po kasi sir na, syempre po wala pong pinag-aralan, tinatakot ng agency. Magsalaysay ka, ganito, pauwian kita. After ng salaysay, hanggang ngayon, nandun pa rin sa accommodation. Tulad po ng kasamahan ko, si Miss Mabalot. Statement, Opo. salaysay. Si Okay. Miss Mabalot po, isa pong staff din po siya sa agency. Nag-refuse to work. Kasamahan ko po siya na dapat umuwi po siya nung 26 kasama ko. So in short, ma'am, ang gusto niyo mapauwi na sila. Silang lahat po, sir, nagmamakaawa na po, umiiyak sa Sige akin. po. Zenaida Santos et al. Nasa Qatar ngayon. Magandang hapon po, Ma'am Zenaida. Ay, ang dami nila. 13 po sila. Ma'am Zenaida, gusto niyo na po umuwi. Nakatenga kayo matagal na dyan sa agency, sa accommodation. Sa accommodation po o sa polo? Bakit ho gusto niyo umuwi, ma'am? End of contract na? Kasi po, dinala po ako ng employer ko dito April 8 pa, during Ramadan po. Nagkaroon po kami ng problema nung yung katulong po ng sister ng sponsor ko, nagkaroon po kami ng inkwentro. Nanakit po yung katulong Maltreatment niya. din po, meron din So, kaso. So, ang sinabi niya po sa kapatid ng amo ko, ako ang naunang nanakit. Sinaway ko po kasi siya dahil kung ibalagbag niya po yung TikTok, doon sa kwarto ko ay halos makatulong na yung mga bisogra. Ayaw po nila ipakinggan. Pinastandby na po naman. Ibalot po Pinastandby na po. gamit. Tapos binuklat po lahat yung mga gamit ko. Wala naman pong nakita. Tapos ang ginawa po, pinabalik ako sa agency. Nagsalita ako sa kanya na asaan ang ticket at passport, iniipit niya po yun. Sir Romnick, magandang hapon. Magandang hapon, sir. Ito pong si Ma'am Zenaida at iba pang mga kasama na nasa accommodation po ninyo. Pauwi na po natin, sir, para wala na tayong marami pang satsat. Si Ma'am Sinaida po, inaantay lang po yung passport na nasa employer para ma-anuan po siya ng exit clearance. May siya ng exit clearance at mabilhan po ng ticket. Apo. Tapos yung iba din dyan, sir, may mga ticket na sa June 13 po. Tapos yung iba po, waiting pa lang po ng confirmation ticket kasi po mahal pa yung iba, mahal pa po yung ticket. Kailan pong balik niya, Ma'am Zenaida, sa Pilipinas? Inaantay pa lang po yung sir, passport na galing sa employer po na ma-turnover sa Passport galing sa Hindi employer. po. At kailan po makukuha yung passport galing sa employer? Wala pa kaming update, sir. I-update pa namin yung FIA. Mali. Sabi mo yung sa lelo mong Sir. panot. Kalokohan yan. Yung iniintay yung passport. Nila yung tactics yan. Kailangan, sir, makuha na yung passport. Kasi wala naman na siya doon eh. Bakit hold pa ng employer niya yung passport ni Ma'am Zenaida? Maliban na lang kung nasa inyo na talaga yung passport, kailang nangiipit. Kung hindi mo kayang kunin yung passport, kasi that's your responsibility as an agency na makuha yung passport doon sa employer. Kapag hindi mo kayang kunin yan, huwag na kayo maging agency, patatanggalan ko kayo ng lisensya. Buti nga, nangyari ito ngayon. Paano pag nangyari ito next year? Paano kung nangyari ito after July? O sa August, September? Bakit tanggalan ko kayo ng lisensya? Matatanggalan kayo, sir. Ito, sir, ang warning ko sa inyo, mga pabayang agency. Malapit-lapit na po mga maliligayang araw ninyo. Kayo pong mga unang tatargeting ko, yung mga katulad po ninyo. Lahat po ng energy at effort ko, magpo-focus po para habulin po kayo, identify po kayo isa-isa. Kung kayo po yung agency na matino, gumagawa na mabuti, nothing to worry. I'll help you pa na para dumami pang mga mag-apply sa inyo kasi you're doing the right thing. Marami pa kayong mga mapapadala, madideploy ng mga OFW sa abroad. Good. Pero kung kayo balasubas, sasampulan ko po kayo, sir. I'm not kidding. Once na ako po ay naupo sa Senado at nabigay po sa akin yung chairmanship ng OFW, nako, finish na po yung maliligayang araw nyo. Dahil alam na alam ko po mga karakas nyo, kung paano yung mga kalokohan pinanggagawa nyo. Puputulin ko po yung mga sungay nyo, pangil, buntot, tatadtarin ko po yan. Kaya sir, yung sinasabi mo sir, na passport wala. Meron ka pang pagkakataon sir na magbago na ngayon. Huwag mo na hintayin sir pagdating po ng August. Ipatatawag ko kayo doon sa Senado. Ano sir? Maglulukuhan ba tayo sir? Sige po, sir. Ano pa? Kasi inaasikaso naman po namin. Hindi, kaya nga sir, mga mamimili ka sir. aplikante na mapauwi. Hintayin mo. Sige, okay lang sir. Magantay ka. Ilang buwan na lang. June, July. August 1st sir. Gusto mo sir? Ikaw ang una kong sasampulan sir. Sa palagay mo sir. Ikaw sir. Ngayon, may pag-asa ka pa sir na magbago. Ayusin mo na sir ang problema. Alang-alang po sa ating mga kawawang OFW sir. Pwede? Sige po, sir. Yung passport po ni Ma'am Zenaida, mamaya po, mapoproduce nyo na at this week po, mapapawi na itong ating OFW. At yung mga kasama niya, sir, within the week, sir,
mapapauwi na, sir. Kasi sabi mo, kailangan mo lang ng murang ticket. Huwag mo na hintayin yung murang ticket kasi baka mamaya yung murang ticket sa December pa sabihin mo, di December pa sila nakatenga dyan. Hindi pwede. Kaya makabili na kayong ticket. Dinala nyo sila dyan, dapat kaya nyo silang ibalik dito. Sir, hindi ako nagbibiro, sir. This is not a banta. This is just a warning ahead of time telling you guys na magpakatino na kayo. Kasi kayo po mga agency, ang tagal nyo na pong gumagawa ng mga kalokohan. Hindi naman lahat, ano? Yung pinang-api nyo po yung ating mga OFW. Kaya maraming mga OFWs natin na rape, nabibenta, na mamaltrato, nagkakasakit, hanggang sa nang kamatay na. Dahil sa mga pabayang agency at mga lukulukong, hindi naman po lahat, mga lukulukong agency dyan na walang ginawa, kundi pabayaan yung mga workers natin matapos sila makakuha ng pera at pinabayaan na nakatenga dyan yung mga workers natin. Hindi na po mangyari yan. Maniwala po kayo sa akin, sir. So, sir, pauwi na po natin yung ating mga OFW po next week, sir, ha? Sir, ha? Kay Sir Rafi kanina po na may mga ticket na sa June 13 yung iba po. 5 June 13. katao po yung may ticket doon. Okay, June 13. So, gusto ko po lahat po June 13 sabay-sabay, kung ganon. Gawan po ng paraan, sir. Kung kinakailan po, mangutang kayo. Sige sir, i-advise Kasi, ko sir, po kung hindi, yung sir, gusto namin, kita sir, makita, i-party yung- po. yung Na amo mo, sir. Mapauwi na po yan lahat. Okay, kasi sir, gusto mo yung amo mo, gusto ko makaharap sa Senado yan, sir, eh. At napakarami pong mga tao nanonood at nakakamera tayo at kayo po'y napapagalitan. Di ba? Ayun yung mangyari yan, sir? Tama? Okay na po sir. Sige po. I-work out po namin na mapauwi po dito. Salamat, Yung mga salamat aplikante po ng marami, sir, ha. So, sa ano po, sir, ha, sa June 13 po, sir, pwede, sir, lahat sila kasama na. Malapit na po yan, 2 weeks from now na lang po siguro. Sige po sir, i-work out po namin po. Nag-iwan na po tayo ng details po sa POEA and sa OWA po. Polo, tawagan niyo yung Polo. Opo, Bakit? hindi po matawagan po yung POEA and OWA. Pero Yung Polo sa abroad. nire-reach out na po natin yung Oh, Polo see? po sa abroad po. Tingnan niyo yan, ha, mga Tinatawagan na po kapatid, ha. natin. Ito yun, eh. Yung mga taga-polo natin sa abroad, hindi po nako-contact. Bakit? And this is considered as an emergency. Kaya nga, hintayin nyo. Ito yung time na kailangan ng tulong ninyo natin, mga OFW na nag-standard yan for so many days na. And yet, kayo dyan sa polo, nagpapakuya-kuyakoy? Hindi na pwede. Dapat kayo dyan sa mga polo, taga-polo, 24/7 kung na kailangan, you're on your toes. Para kapag may problema tulad nito, sagutin nyo na agad. Kung kinakailangan, takbo kayo, magpadala agad ng mga tao. Sakloloan nyo ating mga OFW. Matagal na sakit to, eh. Buti nga, nung dati, meron pa yung ano, eh. Yung bang, hindi ko makalimutan talaga. Ito, totoo, mga kapatid. Ayaw niya magpaabala. Taga-polo to, polo officer, kasi nagbibilliards daw. Opo. Napamura ako. Tinatawag natin sila mga bayani, and yet ganito natin sila ituring. Kung mga bayani sila, bakit ganito ang turing natin sa kanila? Kinakawawa natin sila. Attorney Bernard Olalia, POA Administrator. Magandang hapon po, Attorney, sir. Good afternoon po, Senator Rafi. Yes po. Sir, may kawawa tayong mga OFW. Ang tagal na po nakatenga sa agency. Uwing-uwi na po sila. They're not health-wise. Nagpa-medical po sila. They're not fit to work. Sabi po ng mga hospital o mga medical center doon sa abroad. And yet, di sa Pilipinas, nakalusot sila. I don't know kung anong maniobrang ginawa ng agency. But anyway, kailangan na po nila makauwi. Uwing-uwi na po sila. Tinetenga po sila ng agency. Kinakawawa po doon sa accommodation. Ngayon, sir, nangako naman po itong itong agency na by the 13 pauwiin daw. Ang gusto ko lang, sir, back up po kayo, sir, na para masiguro na talagang by the 13 makauwi na po itong mga ating OFW by hook or by crook, sir. Opo, sige po. Nasa accommodation po sila nung ating recruitment agency, di po ba? Opo, sir, attorney. Okay, tapos ayaw po silang payagang makauwi ng kanilang probinsya. Ayaw po, ang dami po mga palusot. Kesyo walang passport, kesyo mahal ang ticket, kesyo na-hold ito, etc. Ang dami po mga palusot, eh. Nakakainit po ng ulo, sir, nakaka-high blood, eh. Bawal po na gano'n, i-detain ng ating mga OFW sa kanilang accommodation. Kaya nga po, sir, eh. So, sir, Sige, sir. ang sa akin na po, sir, pakitutukan lang po natin na para masiguro by the 13th, by hook or by crook, andito na po yung ating mga OFW, sir, kung pwede lang po, Attorney Olalia. Yes po, yes po. Pwede pong makuha mamaya yung mga pangalan nila at yung pangalan din ng agency at nang sa ganon, maabisuhan po natin yung representative ng agency para ma-action agad. Sige po, sir. Off-air po, sir, bibigyan namin po yung mga personal details Yes, nila po. at lahat po mga detalye na para makatulong po sa inyong pong process po ng kanilang mga dokumento sa pagtulong makauwi sila. Salamat po, sir, ha, Attorney. Salamat po, Senator. Yes, po. Mabuhay po kayo, Attorney. Sige God po. bless po. Ma'am Zenaida, Yes, sir. sa 13, nandito na po kayong lahat. Sabay-sabay po kayo.
Sisiguraduhin ko po yan. Sa tulong din po ni Attorney Olalia. I will make sure po 30 nandito po lang kayo lahat. Okay? Yung sahod po namin, sir. Ano po, Yung ma'am? sahod po namin. Sahod daw po, Lahat po Idol ng Rafi. sahod nila, hinuhold po ng agency. Gusto nilang kunin para sana pang ticket, pero ayaw pong ibigay ng agency. Agency. Sa Qatar po. Mr. Romnick. Yes, sir. Aba. Dami nyo ng kasalanan. Pati sweldo to ng mga pobre. Iniipit daw ng inyong counterpart. O, paano yan, sir? Sir, kunin yung sweldo nila, sir, ha? Hindi ako papayag, sir. Hindi talaga, sir. Maniwala ka, sir, sa hindi. Maghalong balat sa tinalupa. Hindi pwedeng hindi lang makuha yung kanilang sweldo. Okay, sir? Sige, sir. Salamat po, sir, ha? I-coordinate po namin. Okay po. Ma'am Zenaida, 13, makita-kita po tayo rito, ha? Pasundo natin sila. Apo, Monday, June 13. Yes po. Dapat kailangan po makuha sana namin po yung sahod namin kasi wala po kaming pagkain dito, sir. Hindi po sila pinaprovidean. Okay, ganito pa, ma'am. Ma'am, huwag niyo po ibaba ang telepono. Kakausapin po kayo ng POA, si Attorney Olalia. Sabihin niyo na po lahat ng mga problema niyo po, yung sahod, para ngayon pa lang po, ma-action na lang po ng POA. Kung kinakailan po yung POA, tatawagan po yung polo dyan para yung polo po makipagtulungan din. At kung kinakailan mga pulis pa ng Qatar. Okay? Sige po, ma'am. Huwag niyo ba ang telepono, kakausapin kayong lahat, ha? Sige, salamat po. Thank you po. Sige ma'am, kausapin niyo po namin kayo Punta sa po kayo dun sa likod ng kabilang studio. booth. Salamat Thank po. you po. Thank you ma'am. Iyak talaga ako dito sa mga OFWs natin. Napapabayaan sila eh. Lahat po tayo nakikinabang sa kanilang pawis, sa kanilang dugo, sa kanilang luha, blood, sweat, and tears. And that's why we call them heroes. Dahil nagkaroon ng global crisis sa buong mundo. Tayo po, lumutang pa rin tayo, hindi tayo lumubog. Why? Because of them. Because of our OFWs. Because of them. Really. Had it not been for the OFWs natin, noong mga nakaraang global crisis, bagsak tayo. Sila ang bumuhay sa ating bansa. There are heroes. Then let's treat them as a hero. As heroes. Hindi yung binabalasubas at pinapabayaan. Kinakawawa. Karamihan sa kanila, pag uwi rito, nasa box na, nasa taul na. Kasi napabayaan eh. And it's not gonna happen under my watch bilang committee chairman ng OFWs. That I promise you.